and welcome po sa ating CMS Coaching and Mentoring Session. Today is January 9, 2023. And so 9 days na lumipas na yung January ng 2023. Ang tanong, naging ready ka ba? Naging ready na ba yung team mo sa hatawan patungo sa pangarap? Sige nga po, patype nga po ng yes kung ready na yung mga teams natin para humataw at mag-create ng malaking network for this year. Come on. Yun, sabi ni Mentor Talma, yes. Yan. So, from Sweet Emmy. Yan, nakachat ko lang to si Ma'am Emmy last time. And nabuhay yung kanyang eagerness. So, nabuhay yung kanyang natutulog na hatawan, no? Diyan sa Bohol. And I know na one of these day, ma'am, papasyalan ka po namin diyan sa Bohol and hahatawin natin ang husto diyan sa Bohol talaga, no? Dahil ang Bohol ay talagang napakasarap puntahan, no? From Bohol, napakalapit lang going to Cebu. And I know na everyone is excited for tonight training. And alam ko, nag-aabang din kayo sa mga learning and knowledge na matututunan natin tonight. But very quick lang po itong aking training, no? Actually, naghanap pa talaga ako ng module para i-share sa inyo tonight. But I think this module is very essential dahil pag sinabi natin coaching and mentoring, talagang napakahalaga po na yung learnings na matututunan natin every trainings, no, kailangan may cascade natin down talay ng ating network. And for those first-timer na makakapanood at makakapakinig po ng training ko tonight, so set back and relax lang po kayo and kumuha na po kayo ng ballpen at papel or screenshot nyo na po yung lahat ng slide na makikita nyo. But I think yung mga wisdom, mga words na gagamitin ko how to spell this training, yun po yung importante. Yun po yung dapat i-take down notes nyo. Dahil yung experience po na ito is for the past 10 years of doing networking business, yan po yung wala sa ibang kumpanya. Yan po yung hindi nila matututunan at yun ang hindi nila i-discuss sa mga partner distributor. And you are very lucky. Why? Dahil sa LLIC, merong 8 GUB directors na all the way na nakasupport sa lahat ng mga partners, distributors natin throughout the world. Yan, yun yung maganda doon. Dahil kung ikaw ay nagsisimula pa lang at first time mong mag-start sa ganitong uri ng negosyo or sa ganitong uri ng pagbi-business, this time, ito yung napaka-perfect opportunity na matutunan mo ang lahat ng bagay-bagay. Sabi nga, no? Lahat ng mga bagay-bagay. O, kung sa Bicol, bagay-bagay din. Or sa Tagalog, lahat ng mga bagay-bagay na kailangan mong iset step by step how to create your big network into earn your first million in multi-level marketing career. Alright? But, syempre, it's unusual po yung i-discuss ko sa inyo dahil kung baga dati, all positive thoughts yung mga isinishare ko sa inyo. But this time around, ano nga ba yung mga negative side na kailangan nating iwasan? Alright? So para humayo tayo sa pag-network, para maabot tayo ng malaking organization, ano yung mga kailangan nating dapat iwasan? Alright? Once again, I'm Director June Pareha, all the way from Sorsogon City. At grabe po, I think naka-6 na set po ako ngayon ng one-on-one presentation via Zoom. And luckily po, yung dalawang nag-set po ng appointment, mayroon pong pay-in na 2 basic. So i-clap naman po natin, i-heart naman po natin yung dalawang nag-set na yun ng appointment. Alam nyo guys, kami po ay mga kaladkarin, lahat po ng GUB directors. Hindi po nakikita sa screen, hindi po namin yan nilalathala. Lahat po na nagsiset sa amin ng appointment, it's only private lang po yan. No? Kasi kami po ay talagang ang gusto namin magkaroon ng magandang resulta lahat ng ating mga partner distributors, no? For the 350 participants na nandito sa ating Zoom room, yan. So set back and relax lang po kayo. And let's begin our training for tonight. Let's start para po alam ko may mga appointment pa yung iba. Alam ko may mga after ng training na to, meron pang mga Zoom, no? May mga Zoom pa talagang i-create at attendan, no? So this time, ito na po yung napakaganda dahil one-day routine po natin, this is the training na kung saan lahat po ng distributors, all of our leaders ay pwedeng umattend sa ganitong uri ng training. Alright. So may topic for tonight, no?
ang topic ko po sa gabing ito ay hindi na po ito lingid sa kaalaman ninyo. No, I think napakinggan nyo na to, but I would like to refresh all of you sa training na to. Dahil sabi nga po, there is 8 pitfalls of networking. Yung ng networking business. Ano nga ba ito? May mga pagkakataon sa buhay natin na marami tayong mga tinutok, marami tayong mga kinakausap, but sometimes ito yung hindi natin alam. Ito yung dapat nating malaman para in the time na may kakausapin tayo na madadaanan natin yung mga pitfalls na to, alam na natin kung paano sila sasagutin. Alright? So number 1 na pitfalls on networking is they don't take the business seriously. So karamihan po ng nagjo-join sa atin, hindi nila talaga siniseryoso yung network marketing business. It's simply because they think that network marketing is a small time business, or iniisip nila na maliit lang yung kapital kaya mahirap dito kumita ng pera. So kumbaga, this is a barya-barya lang na negosyo. Kumbaga, ito yung recruit lang na business. Hindi nila siniseryoso dahil ang akala nila, maliit yung kapital nila, kaya mahirap kumita dito ng malaki. No? But, when the times na nakita nila talaga na internalize nila the full marketing plan ng networking business, especially yung tinatawag na leverage system, pag nakita at naramdaman po nila na pwede palang matupad yung mga pangarap nila through this business, and that's why yung from negative na i-turn natin into positive. So sa mga taong iniisip na hindi sila kikita dito dahil maliit lang yung puhunan, no? Kasi some of the businessmen talagang millions yung kailangan nilang kapitalin bago lang sila kumita ng malaki, no? Di ba meron tayong kasabihan na pag malaki yung kapital, sobrang laki din yung potential income. At pag maliit yung kapital, medyo maliit din yung kitaan. And of course, if there is no capital, of course, there's no income. So simple lang. Simplihan lang po natin. Doon sa mga nag-iisip na prospect natin na networking ay small time business, doon po sila nagkakamali because network marketing is a huge business. Talagang i-create ka nito ng napakagandang resulta. Alright? They don't take the business seriously because they look down your company simple lang dahil related sa networking yung industriya mo or yung career mo. Some of us minsan nahihirapang mag-posting sa sa timeline sa Facebook. Minsan nahihirapang mag-share sa mga kamag-anak dahil minsan isinisekret pa nila, no? Sinisekret pa nila yung negosyo dahil related ka sa networking, especially when your family is nasa elite circle, no? Yung talagang mga business tycoon, 'di ba? Most of them is professionals, and sometimes sila yung mga medyo negatibo sa ating industriya. And dahil ikaw naniwala ka sa sistemang meron ang networking business, abay tinatago mo na nagne-networking ka. Dahil natatakot ka na i-down yung company mo dahil nag-engage ka sa networking business. So sometimes ito yung hindi umaalagwa ang isang leader o isang distributor because once na prospect mo, even you, hindi mo sineseryoso yung business. Dahil iniisip mo na baka i-turn down ka ng mga relatives mo, mga friends mo, once nalaman nila na nagne-networking business ka. Diba? So, isa yan sa mga pitfalls, no, ng networking business. Another one, there is nothing like a small time capital. So, parang iniisip nila na, abay, okay lang na nag-join ako dahil kahit di ko to seryosohin, wala naman sa aking mawawala. Maliit lang naman yung nalabas ng capital. Diba? So, malamang sa malamang, minsan tayo rin nang nag-iisip nito. Minsan, or kadalasan, nag-join lang tayo dahil naging after lang tayo dun sa products. But when it comes to earnings, hindi talaga natin siya in-internalize. Hindi talaga natin siya inaral ng mabuti. Alright? And they don't take the business seriously because they consider the business, no? They consider a business legitimate if there is a large amount of capital. So kinukonsidera lang nila kung may malaki talagang capitalization, di ba? But guys, you can offer, no? Sa platform na meron tayo, that's why nagki-create tayo ng value, no?
yung affluent prospect ang kinikreate natin ngayon. So we are creating value in our industry dahil high premium yung products natin. When it comes to marketing plan, ibang level po tayo. And that's why don't think na hindi mo seryosohin yung business ito. Alright? So forget about the pitfalls na to na hindi mo kailangang seryosohin dahil nasa multi-level marketing industry ka. So think of it na itong industriya na to, ito yung magpapabago ng 180 degrees ng buhay ng pamilya mo. Okay? So yan po. And number 2, they have doubts. So may mga duda, may mga takot po ang pumapasok sa ating industriya. Bakit nagkakaroon sila ng duda? Because they lack of knowledge. So alam nyo na dito sa ating community, dito sa ating ginagalawang career, kailangan maging knowledgeable tayo all the aspect in our business. Kailangan maging knowledgeable tayo from the very start na nag-pay-in ka down to you how to use the product, paano mo ito i-share. So we have a lot of partner distributor na magtuturo sa atin, no? We have a lot of trainings, especially nandiyan yung 8 GUB directors na all the way pwedeng sumuporta sa inyo, step by step, ituturo sa inyo how to market, how to do the business. All right? So when it comes to knowledge, nothing to worry. Huwag kang mag-doubt dahil nandito ka na sa community, 1 year ka na, 2 years ka na, nag-hibernate ka man, this time around, kailangan mo nang humataw. Kailangan mo nang lumipad. Ibig sabihin, kung hindi pa masyadong malapag yung pakpak mo, palaparin mo na yan. And this time around, kailangan mo nang matutunan ano yung mga sikreto ng mga top earners natin. Dahil baka hindi ka umalagwa because you are lack of knowledge. And you are thinking, you have a doubt because you have a lack of knowledge. No? So, sa mga nag-iisip na hindi ako knowledgeable about the business, kaya kailangan ko si upline, all you have to do is to remove, no? From negative to positive. No? Kailangan makatawid ka. Ang pinaka-importante po dito yung matawiran mo or malampasan mo yung mga doubts na yan. So, how to conquer, how to overcome your doubts? Simple, maniwala ka lang. Paniwalaan mo yung sarili mo na magkakaroon ka ng resulta dito sa ating community. Second, fear of rejection. Abay, yung rejection na yan pa. Ulit-ulit na lang po yan natin dinidiscuss. In our business, networking is a rejection business. Always remember that, na ang network marketing career is a rejection business. Once na na-reject ka dito, napakalapit mo na sa mga partner distributor na ina-eye mo. Once na na-reject ka dito, ibig sabihin, natututunan mo na yung ating marketing plan. Once na na-reject ka dito, ibig sabihin, pinipresent mo na yung business. So, unti-unti nang nawawala yung mga doubt mo. Once na na-reject ka, ibig sabihin, ginagawa mo na ng 100% yung ating business. Pero pag hindi ka na-reject, ibig sabihin lang po niyan, wala tayong ginagawa sa ating negosyo. Yes, member tayo. Yes, distributor tayo. But you are not taking action to your business. And if you have a dream, hindi mo pinanindigan yung pangarap mo. Alright? What else? Positive down or negative up. Minsan, yung positive tayo or positive thinking natin, minsan nalolo moral tayo, nada-down tayo. And sometimes, yung kung saan ba yung negative, doon tayo na-trigger. Alright? So, kumbaga, minsan na-challenge tayo pag nene-negative tayo. Pag positive yung mga sinasabi sa atin, parang iniisip mo na, dina-down naman ako nito, nare-reverse psychology ako nito. But, when it comes na nene-negative ka ng mga people around you, saka ka nagle-level up. Saka mo iniisip na kailangan ko pala itong gawin para may mapatunayan ako sa kanila. So, dapat doubtless tayo dito. Ito yung mga pitfall, no? Na kailangan nating i-avoid. Kailangan nating tanggalin, no? Kailangan nating i-overcome. Another one, beware of dream stealers. Yan yung mga magnanakaw ng pangarap. There's a lot outside. Marami po niyan sa labas. So, kailangan po nating iwasan yung mga dream stealers na yan. And even, sometimes, even our closest family members. Kadalasan po niyan mga family members po natin. So, we need to beware. Kailangan maging aware tayo sa lahat ng mga nakapaligid sa atin. Baka yung best friend mo, dream stealers yan. Baka yung kaisa-isa na lang mong kaibigan, yan pa yung dream stealers
dahil nagde-networking ka. Alright? So all you have to do is to conquer your doubts. Kailangang tanggalin mo yung mga pagdududa mo na yan. Pagdudahan mo yung sarili mong duda. Alright? So, di ba, nagdududa, yayaman ba talaga ako rito? Paano yung duda mo, pagdudahan mo? Di ba? So, importante po yon na maging aware tayo sa lahat ng mga dream stealers natin sa labas. Especially came from another company. Yung mga nanggagaling sa ibang kumpanya na gusto lang gawin yan is i-defocus ka. Alright? So beware. Pagka alam mong hindi mo kayang talunin or hindi mo kayang i-persuade na makapasok dito sa ating community, huwag mo na lang kausapin. No? Yung mga from other companies. So yung mga from other companies na leaders, kung hindi pa kaya ng power mo, don't talk to other leaders na nasa ibang kumpanya. So isa yan sa mga magpapababa ng momentum mo. Pag ipatuloy na nakikipag-usap sa mga networkers sa labas na walang maidudulot sa iyo kundi negative. Alright? So stay away from dream stealers. Another one, learn from your mentor. So makinig ka lang kay mentor mo about the techniques on how to build your network. Dahil yung mentor mo, yung upline mo, yung crossline mo, hindi katuturuan yan na ikabababa ng moral mo, na ikabababa ng network mo. Lahat ng ituturo sa ng mga uplines ng mentor mo, lahat yan ay kung paano mo gagawin, paano ka mag-strategize, ano yung mga ideas na pwede mong gawin, techniques to build your large network or your big network. So very important po yon na makinig ka lang sa taong nagbibigay sa iyo ng positive idea, ng positive techniques, ng positive vibes, ng positive energy, and positive thought. So doon ka lang makinig. Stay away sa mga taong hindi makakatulong sa pagpapalaki mo ng network. Dahil yung doubt na yan, pag unti-unting kinakain yung positivity mo niyan, unti-unti ring dahan-dahan mawawala yung momentum mo. And once nawala yung momentum mo, guys, it's very hard na ibalik yung momentum na yan. Alright? And people will look up to you. No? Pag ikaw ay nada-down, di ba, nangangarap ka, yun, namumustura ka na, di ba? Sumusuot ka na ng mga talagang pangdiinan, lalo pa ngayon, magkakaroon tayo ng black tie event, di ba? So paglabas mo doon sa subdivision nyo or sa iskinita, di ba? Paglabas mo sa iskinita nyo, talagang nakapustura ka, dati hindi mo naman ginagawa. Mind this, guys, lahat ng mga taong nasa paligid mo, pag dumaan ka doon at talagang nakatoksido ka, nakagown ka, nako, apple of the eye ka ng mga kapitbahay mo. Kasi iba yung aura mo before than sa aura mo ngayon. And people around you will look up to you. Yan yung mangyayari, talagang i-down ka niyan. And minsan pupurihin ka niyan. But kailangan mong i-maintain. So paano mo yun i-maintain? Hindi pwedeng nagpa-power ka lang sa sarili mo. Dapat result-oriented ka. And paano ka magkakaroon ng result? So kailangan isa-isahin mo to yung hindi mo dapat gawin sa sarili mo at dapat sa team mo. Alright? They have a doubt because they convince others. Convince yourself first. So to convince others, kailangan kumbinsido mo muna yung sarili mo. Diba? Sabi nga, if you want others to believe in you, believe first on yourself. Paniwalaan mo muna yung sarili mo na kaya mo itong gawin, kaya mo mag-build ng malaking network. Kaya mong mag-build ng at least 4 direct in a month. So ganun dapat yung mga mindset. Alright? And sabi nga, hindi tayo makakapag-influensya ng ibang tao or positively, no? You can influence your network positively or negatively, solid by example. Kailangan nakikita sa'yo. Kung anong sinasabi mo, anong nilalabas ng bibig mo, dapat nakikita sa'yo. So full of positivity ka, dapat nakikita rin sa yan. Nagdi-declare ka ng result mo, dapat nakikita sa'yo yung result. So yung baga sabi nga, walk the talk and talk the walk. So karamihan sa mga networkers, hindi nag-excel o hindi nakakabuo ng network ng malaking organization because they have doubt. So dapat doubtless po tayo dito. So the second pitfalls of networking
kailangan po nating ma-overcome. Alright? Number 3, na pitfalls po ng networking, they don't invest time to master all the aspect of the business. So hindi nila binibigyan ng oras para mag-aral sa negosyo, no? Sabi ng upline, magkaroon ka ng maraming kakausapin. So para ma-master mo ito, know the industry, study the people. Ito yung maganda sa networking business dahil pwede ka lang mamili ng mga taong gusto mong ipasok sa organization mo. 'Di ba? Kung gusto mo ng pakuya-kuya-kuya lang, so look for the person na easy-go-lucky. But if you want your network na talagang mga napaka-hardworking, so find the people na gusto mong makasama sa network mo. And that's the best asset or aspeto ng networking business. Dahil makakapamili ka ng taong gusto mo lang makasama. So pag ayaw mo, wala kang choice. Hindi ka ma-stress dahil ayaw mo sa taong yun, di ba? Number 2, read books. So para malaman natin ano yung dapat alamin natin, paano ba yung prospecting, paano ba mag-coaching, paano ba mag-mentoring. So marami po yung mababasang libro. Marami po, i-open mo lang sa YouTube yan, sa Google, di ba? So there's a lot of books, e-books na pwede mong basahin para ma-master mo yung step by step how to master this business. All right? Another one, learn everything about the company. Baka yung mga BODs natin, di mo kabisado lahat ng mga names. Di mo alam lahat ng mga products natin. All the ingredients ng ating mga produkto. Ano yung ingredients ng glutathione with collagen? So dapat isa-isang nalalaman mo yan. Paano kung talagang mitikuloso yung customer mo? Bumili nga sa'yo ng glutathione with collagen, but nung i-hand over mo na sa kanya yung products, tinanong ka na isa-isa, ano ba yung mga gamit ng ingredients na to? Ano ba yung kagandahan pag ininom ko to sa katawan ko? 'Di ba? So, may mga ganung customer na bibili ka agad sa'yo, but ang point or ang punto nila is hiyain ka. I-test ka kung gaano ka lawak yung kaalaman mo pagdating sa negosyong ino-offer mo. And sometimes we have a lot of prospect or customer na ganun yung attitude. Alright? Sino nga po? Meron po bang mga naka-encounter na ganun? Can you please type number 5 sa ating chat box? Na yung tipong bumili sa'yo, excited kang bentahan, pero nung i-hand over mo yung product sa kanya, abay, ang dami ng tanong. Meron po bang naka-experience ng ganun? Come on. Can you please type number 5 sa mga naka-experience na yung tipong na parang na mental block ka? Di ka makasagot. Yan, si Ma'am Maria Teresa Villaganas, naka-experience. Wow! Excited naman ako. Isa lang yung naka-experience. Aba, may dalawa na. Si RFID. Yeah. Si Devi. Nako, talagang we have a lot of experience sa mga ganyan. I remember nung may inoferan po akong isang beauty queen, sabi ko, this is very good for your energy dahil nag-compete ka, nag-gym ka, napakaganda nitong glutathione with collagen sa'yo. Abay, tinadtad ako ng question. Yung pala, talagang nutritionist pala siya. Alam niya yung mga usage ng yung mga grams ng products natin. And ang maganda doon, tinest niya lang pala ako. So, end of our conversation, naituro niya pa sa akin, mas paano ko siyang i-distribute. Na-lecturean niya pa ako ng human body na yung human body natin is a composed of cell na yung tipong alam niya yung history kung paano nabuo yung tao. Na nagsimula lang sa cell or kumbaga sa babae at lalaki, di ba? Hanggang sa nabuo yung mga cell into tissue and na-discover into different organs, saka lang nagkaroon ng tayo na tao, di ba? So, learn everything about the company. So, alamin natin ano yung produkto ng company, ano yung marketing plan, paano to dinidiscuss, learn everything dahil magiging asset mo yan. So, ito sa mga pitfalls po ng networking na dapat i-master po natin. Another one, know everything about the comp plan or the plan. What are the weak points and the strength or the strength points and the weak points ng ating marketing plan. So dapat alam natin yan. Para pag may mga magagaling tayong prospect na didiskussan, alam mo paano ka makipag-battle sa kanila. Paano ka makipag-argue. Alright? Hindi naman argue na talagang kumbaga nakikipag-argument ka, but you know how to answer, no? Alam mo, idepende yung
kumpanya natin. Kumbaga yung sarili mo, yung negosyo mo, no? But if you don't have a time to learn everything about the company, about the business, paano lalaki yung ating organization? So this time around, ito yung kailangan nating mga matutunan. Okay? Train people to learn. Touch them. So kailangan nating turuan lahat ng mga taong nasa under ng organization natin. We need to teach them how to do the business. So kung alam mo na yung mga sikreto paano magpapalaki ng organization, kailangan everyday minimit mo sila. This time around, wala ka dapat palalampasin. So once na naging business partner mo na yan, dapat everyday meron kang communication sa kanila. Dahil pag wala kang communication dyan, maniwala ka sa akin, 1 araw, 2 araw na hindi ka nakapag-communicate sa kanya hanggang umabot yan ng 1 linggo. Hanggang sa umabot ng 2 linggo, hanggang 1 buwan ni text, ni chat, ni call, hindi mo sila nakapag-communicate. And pag hindi mo yan nagagawa, believe me guys, mawawala yung momentum, mag-hibernate yan, tapo na naman yung distributor na nakuha mo. So from day to day, no, once na pumasok sa team mo, dapat everyday mo silang nako-communicate. Hindi na po imposible ngayon dahil meron tayong chat, no? Meron tayong Messenger, meron tayong Zoom, 'di ba? Meron tayong offline. So pwede mo silang i-meet up sa Starbucks, no? Sa coffee shop or even sa mga restaurant. So we have a lot of ways kung paano natin sila mamomonitor. So kailangan ng monitoring sa lahat ng business partners down the line ng ating network. All right? The more you know, the more you can train. Ibig sabihin, mas marami kang alam, mas marami kang maituturo sa mga members mo, sa mga distributors mo, sa mga mentees mo. Dahil once you become an upline, mentor ka na rin nila. Mentees mo na sila. So that's why you need to learn or to master all the aspect of the business. So this number 3 pitfalls of network marketing, we need to learn all of this. All right? And of course, become a better person. So once you learn a lot in this business, nagiging better person ka. Ibig sabihin, the way you act, the way you talk, no? Nagle-level up ka talaga. No? So kung from the very start na naging distributor ka, yung alam mo lang is magpakilala ng sarili mo, this time around, kaya mo nang ipakilala yung speaker, and from that, kaya mo nang mag-training, and from that, kaya mo nang i-discuss lahat ng meron tayo sa Complan. From the marketing plan, from technical training, LDO, alam mo nang gawin lahat yon. And from that, masasabi mo na sarili mo, yes, I am a better person right now. I am a leader. Yan. So yan yung mga bagay na kailangan nating matutunan. Alright? Impact somebody's life. Impact what you know. So you need to transfer your learnings, no, your knowledge. Kailangan na ita-transfer po natin yan sa ating mga partner distributor. Dahil pag hindi natin yan nagagawa, what is the essence na natututo tayo, na nag-aaral tayo? So always remember that networking is a leverage system. When we talk about leverage, sa mga hindi pa nakakaalam noon, sa mga baguhan pa lang, all our time, our effort, and even our asset, even our money. So kailangan ma-duplicate natin down the line. Kung kumita ka ng 1 milyon, dapat ma-duplicate mo sa downlines mo. Kung kumita ka ng 2 million, when you become an upline, dapat nakakapag-duplicate ka na rin, na may uplines ka na rin sa ilalim. Bakit? Mapupromote ka into coach. So once na naging coach ka, dapat may na-duplicate ka rin sa ilalim. And that's called leverage. Alright? So nagkakaroon ka ng impact down the line ng network mo. And once nagkakaroon ka ng impact, you will become an expert. Pagiging expert sa isang larangan, no? Marami tayo, mapa-engineer ka man, mapa-piloto, nagiging expert ka kung lagi mo siyang ginagawa araw-araw. Try to imagine, jeepney driver. 'Di ba? Palingon-lingon pa sila. 'Di ba? Habang naghahanap ng pasahero, hindi naman talaga diretsong nakatingin sa kalsada. Pero alam na alam nila kung may kasalubong, no? Kung may kasundan sila kung kailangan magpreno. Expert na sila sa pagdadrive. So try to imagine, SUV or private driver ka at mag-drive ka ng public. Di ba ang hirap? So the same sa networking. Nagtatrabaho ka ngayon. You have a job. Tapos pumasok ka dito sa networking business. Mangangapa ka sa una. Hindi mo alam kung paano to gawin. Dahil bakit? Bago ka lang. But if you learn everything, all the aspect in this business,
Believe me guys, one of these days, sasabihin mo sa sarili mo, I'm an expert in multi-level marketing. So magiging expert ka dito. Alright? Number 4, they think na ang networking is a get-rich-quick scheme. Parang iniisip nila na pera-pera lang ito. Madaling kumita ng pera. Ito ay, pag pumasok ako, 2 months, 3 months from now, kikita ako ng million. After that, pwede na ako magpahinga. So, ganyan yung thinking ng mga maraming leaders. That's why may mga tinatawag tayong fly-by-night networker. No? So, if you can remember, my last topic last year, yung 10 types of networker, baka isa tayo doon. But, kung alam mo tong number 4 na pitfalls and networking, dapat hindi mo to na nararamdaman. Because networking is like a farmer. So kung paano ang farmer nagpa-planting, no? Kung paano nila pinapatag yung first siyempre yung lupa, no? Kung paano nila pini-prepare yung punla, no? So ibig sabihin may times ng planting, no? May yearning, all right? May harvesting. So sa madaling salita, merong pagpupunla, merong pagtatanim, merong pagpapayabong, at merong pag-harvest time. So this time around na hindi ka pa or nagsisimula ka pa lang sa networking career mo dito kay LLIC, you need to think like a farmer. So ibig sabihin, if you are thinking you are like a farmer na nagsisimula ka pa lang, kasunod dyan, willing kang i-consider yung sarili mo. Or in short, you are willing to pay the price. So pag sinabi natin to pay the price, whatever you want, makukuha mo rito. Bagong sasakyan, bagong house and lot, no? Bagong relos, bagong damit, bagong laptops, lahat ng iniisip mo. Name your price nga eh. Everything you want, ibibigay sa iyo ng sistema at programa na meron tayo dito kay LLIC. So, when we talk about pay your price, you need to sacrifice or even you need to get out of your comfort zone. Pag sinabi natin kasing comfort zone, ito yung wala ka ng pag-asa. Comfort zone, ito yung buhay, ito yung parte ng buhay mo na talagang nasadla ka na dyan. Kumbaga, iniisip mo lang araw-araw, ito na lang yung gagawin ko. Para kang nasa rat race. Alright? So, ibig sabihin, wala nang pagkakataon sa buhay mo na umasenso. If you are always in your comfort zone. So ano yung kailangan mong gawin? Get out of your comfort zone. So kung ang comfort zone mo ngayon is kahirapan, yung tipong nangungupahan ka ngayon, di ba? May mga bagay ka na may mga kagamitan ka sa bahay na nakikita mo sa ibang bahay pero ikaw wala, di ba? Yung tipong yung mga anak mo nag-aaral sa hindi deserve na paaralan ng mga anak mo. Napaka-bright ng anak mo so dapat nag-aaral siya doon sa mas higher level ng school. Diba? Kasi kadalasan, kung anong nandyan, yun na yung pagtsatsagaan natin. So, if you want to pay the price, you need to sacrifice and you need to get out of your comfort zone. So, kung nasa comfort zone ka ngayon, hindi ka makahataw dahil you have a lot of baggages, get out of your comfort zone. And this number 4, pitfalls of networking, kailangan mo itong malaman at kailangan mong gawin. Alright? You need to spend time with your leaders. So, ilang beses ba sa isang linggo kinakausap or mini-meeting mo yung leaders mo? When we say leaders, ito yung frontliner mo. Ito yung taong nasa under ng organization mo na whatever it takes, tututukan mo sila dahil gusto mo silang maging milyonaryo. Gusto mo silang magkaroon ng resulta. But the question is, meron ka na nga bang leader sa ilalim mo? Yan, sabi nung iba, maybe. Or sabi nung iba, naghahanap pa lang Director June. Alright? Sige nga po, can you please type number 6 sa ating chat box sa mga partner distributor natin na sa tingin mo meron ka ng leaders under your organization. Come on guys, can you please type number 6? Wow, ang bilis ng dalawa. Sino kaya to? Tingnan natin. Si Coach Melody. Yan, si Coach Telma. Yan, Mentor Telma pala. Dalawa lang. Si Ma'am Minda Escresa. Coach Concon. Yan, grabe. Yung iba, is still looking for leaders pa rin ba?
So we need to spend time with our leaders. Yung tipong man lang 30 minutes to 1 hour, kung malapit lang naman sila sa'yo, chat nyo sila. So we have a coffee meeting right after nyo ng meetups nyo. Alright? So dapat every week meron tayong meetup every 4 p.m. ng hapon doon sa coffee shop na gustong-gusto natin. So doon tayo mag-evaluate what happened to the prospect na kinausap nyo, what happened to the mind setting natin last week. So dapat kanyan. Kung via Zoom, dapat at least thrice a week na meron kang mind setting with your leaders, or once a week na meron talagang dibdiba na pag-uusap. Ano ba talaga yung gusto yung mangyari sa inyo 2 to 3 years from now? 3 to 6 months from now, ano ba talaga yung gusto mong mangyari? Yan. Dahil hindi mo ito iniisip na it's a rich quick scheme lang, na yung pera-pera, 'di ba? It takes time to nurture leaders. Talagang yung pag-nurture ng leaders, para kang nag-aalaga ng baby niyan. Yung tipong every now and then kailangan mong bantayan, 'di ba? Yung tipong nasa 1 to 3 months old na baby. Na yung tipong pagka gumalaw yung kamay, iniisip mo na nagwiwi na pala, 'di ba? Na umiyak lang ng konti, alam mo parang may nararamdaman na. So, ganyan po tayo mag-nurture ng leaders dapat. And the whole process takes time. Yung pagpoproseso po to become a true leaders diyan sa ilalim ng organization mo, it will take times. Mahaba pong pasensya, mahabang sakripisyo, no? Ito yung mga pitfalls ng networking na hindi natin. Akala natin once na nag-join sa atin, leader na yan. Akala natin once na naging business partner na natin, yayaman na tayo. Guys, it's a long process. All right? And number 5 na po tayo. Number 5, they have no focus. Kumbaga, sala sa init, sala sa lamig. Gagawin ko to, gagawin ko next time, gagawin ko to, gagawin ko next time. And marami siyang mga ginagawa. Wala siyang focus. Ibig sabihin, walang direction. Alright? One company presentation or activity lang dapat tayo. Marami po sa atin gustong magkaroon ng resulta sa LLIC. But, yung attitude, yung galawan, the way na yung action nila, di natin makita. No? Hindi mga pag-focus doon sa prospecting. Di ba? Nakafocus sila doon sa result. So focus muna tayo sa prospecting bago tayo mag-focus doon sa training. No? So step by step, pag marami ka ng prospect at marami ka ng pinapakausap sa upline mo, yan yung mga pagkakataon na kailangan mo nang sumisilip-silip sa mga trainings. What I mean, kailangan mo nang sumisilip-silip paano ibagsak, paano i-present yung trainings. But kung wala ka pang malaking organization, focus ka muna doon. Sasabi ng upline mo, prospect ka lang ng prospect. So one company presentation or activity. Ibig sabihin nito, kung nasa prospecting stage ka pa lang, so make a lot of prospect para kausapin ng upline mo. Alright? Ayan, so nauna ako, di ba? Kung prospecting lang muna, prospecting. Until such a time na hindi mo pa nakukuha yung 4 leaders sa organization mo na talagang makakatulong mo kung ano yung ginagawa mo before. So, ginawa mo before, ang dami mong prospect. Ang dami mong pinapakausap sa upline mo. So, once nakuha mo na doon yung tamang leader, yung tamang business partner, na ganun din yung gagawin nila. Kung anong ginawa mo before, ituturo mo lang sa kanila. Kasi yung prospecting, malalampasin mo to. So, ibig sabihin, once na na-duplicate ka na ng mga teams mo sa ilalim, nagle-level up na rin yung knowledge mo. Diba yung number 3 natin? Learn about everything about the industry. So yan yung mga pitfalls na kailangan po nating malaman. Alright? Another one is the training. So from the company presentation or from the single activity, nag-prospecting ka, when it comes to training, dapat laging kasama mo sila. Dapat, every now and then na may trainings, inaakay natin yung mga partners natin. Kinukulit natin. So 1 hour before the training, dapat nakakascade na yung link sa kanila. At nag-confirm na sila na attend whatever it takes kahit may ginagawa sila.
Kahit nakasara yung Zoom nila, it's okay. Dahil maniwala kayo sa akin, from the very start ng training until the end, may matututunan yan kahit isang word, kahit isang mind setting. Alright? They have no focus in developing leaders. So, hindi sila makapag-develop ng mga leaders kasi sila mismo, hindi nila ma-develop yung sarili nila to become a leader. And always remember sa networking, leadership is the name of the game. Diba? Dapat meron tayong project leaders. No? Dapat ang project natin sa ilalim natin is to create more leaders for you to develop your skills. No? Pagka nakakapag-develop ka ng maraming leaders, ibig sabihin naduduplicate ka. Tamang proseso yung ginagawa mo. Alright? Another one, mentoring. So, step by step, habang nakaka-develop ka ng leaders, and that's the time na nakakapag-mentoring ka na sa kanila. Eventually, hindi mo ito nararamdaman or hindi mo nahahalata na pataas ng pataas pala yung awareness mo on our business. Ibig sabihin, natututuhanan mo na lahat ng aspeto paano gawin ang negosyo natin. And lahat po tayo, ako'y naniniwala na hindi naman natin ito career from the very start na nag-engage tayo sa networking. Dahil lahat tayo magkakaiba ng pinanggalingan. Merong mayaman, merong nanggaling sa hirap, merong nanggaling sa medyo middle, no? Meron namang sobrang talino at merong mga bobo. Yan. Dahil ang networking is learnable, kahit sinong tao kayang mag-adapt ng sistema na meron tayo. Napaka-adaptable po ng networking. All you have to do is to follow, no? Learn everything about the business. Alright? And financial freedom, na ililid mo sila. Maliit man or malaki ang resulta, dapat pasalamatan natin yan. Hindi lang tayo dapat nakafocus doon sa sobra, hindi lang tayo nakafocus sa future. Dapat na i-reiterate natin, no? Na i-educate natin step by step paano magkaroon ng financial freedom. So if we can do that sa ating community, sa ating network, abay masasabi mo sarili mo, yes, I'm a leader. Alright? And your dream. So dapat laging buhay. So they have no focus sa kanilang mga pangarap. So ito yung pitfall ng networking na kung saan karamihan ay hindi nagkakaroon ng resulta. Ito yung natatawag natin na they join but they never have a result sa ating community. But lahat ng nakafocus, no, sa pangarap nila, maniwala kayo. 3 months, 6 months, 1 year from now, yan yung mga taong nagkakaroon ng resulta. And extraordinary result. Diba? I remember the upline training natin. Ang goal natin dapat is to become a mentor. And once you become a mentor, dapat ma-duplicate mo yan down the line ng network mo. The same goals tayo to become a mentor in 1 year or to 2 years. 1 to 2 years time, dapat mentor na tayo. Alright? Building your network. So dapat doon tayo nagpo-focus, not na nadidi-focus tayo. So dapat going straight lang ang galawan. From one company presentation or one activity, dapat level by level yan tumataas. Prospecting, dapat inaakay mo sila. O, nagawa mo mag-prospecting ng 3 months na wala kang napapayin, it's okay. Lahat ka lang prospecting. So, ang dami mong nag-gathered na leads. And karamihan dyan, hindi naman ayaw. Karamihan dyan, wala lang pang starting capital. And this time around, kailangan mo nang isort into affluent prospect. Sa prospecting pa lang, dapat tapos na. Hindi na pinag-uusapan yung pera. Hindi na pinag-uusapan yung sisimulang capital. Alright? Kasi yung prospect mo walang capital, kahit anong discuss mo yan, maniwala ka sa akin, hindi mo yan magiging business partner. Yes, sasabihin niya, gusto kong mag-join. Pero end of the presentation, sasabihin niya, wala akong pera. So anong gagawin mo? Alam nga naman, i-pay-in mo siya. Maglalabas ka ng pera mo para i-pay-in lang siya. So that's not healthy. So kailangan sa prospecting pa lang, alam mo na may kakayahan siyang mag-start with the business. Alright? And from that point, after na mag-pay-in, na idadala mo siya sa training. Not necessarily na ikaw yung magti-training sa kanya. Too much familiar yon. So pa-attendin mo ng mga trainings. We have 8 UB directors.
And once na uma-attend na yan ng training, unti-unti na de-develop na yung leadership niya. And once na na-develop yung leadership na, nakakapag-mentoring na siya, natuturuan mo na how to manage the financial, no? And buhay na buhay yung pangarap. Dahil buhay na buhay yung pangarap, mabilis mag-build ng network. Okay? And again, selling the product is very crucial. Lalong-lalo na nasa high value tayo. Premium yung products natin. Ibig sabihin, dapat alam mo kung sinong bebentahan mo ng produkto natin. Kung meron kang 10 bibentahan, maghanap ka lang ng isa na sureball na bibili. Alright? Again, you need to sort it out kung sino yung bibilhan mo or bibentahan mo. And from that point, hindi lang dapat na nagle-level up tayo. We need also to develop our personal development. So, kailangan natin magbasa ng mga libro, kailangan nating manood ng mga videos, no? Kailangan nating magpaturo sa mga GUB directors, sa ating mga kay Ma'am Nina, kay BP Santi. So, we have a lot of mentors na pwedeng magturo sa atin. So, kompleto Ricardos ng LLIC. Nasa inyo na lang yan, yung word na ask, yan po yung kulang na lang. Ask everything about the business. So, personal development, kailangan mo itong pagtunan ng pansin. Especially kung may hinahandle ka ng grupo. Alright? And number 6, no, na pitfall po ng networking is they do not know how to present the business. Dito po nagkakatalo. May maganda or may potential prospect na hindi available si upline. Hindi kayang i-present yung negosyo. Tapon po yung prospect. Dapat you know how to present the business. Alright? Present the business on your own. Ibig sabihin, hindi pwedeng nasa edad ka na ngayon, di ba? Dalagat binata ka na or may asawa ka na, hindi pwedeng tatawagin mo pa rin yung nanay mo para paliguan ka. You need to do it by your own. Di ba? So, pansinin mo ngayon yung mga kabataan, di ba? Maliligo. Di mo na pwedeng paliguan yan. Kaya na nilang gawin. So, networking business, kailangan turuan natin yung mga partners natin na kaya nilang gawin ito by their own. Hindi pwedeng ikaw ng ikaw yung magaling. Yes, we know that, sobrang galing mo, but down the line ng organization mo, kailangan mo siyang i-duplicate. Hindi pwedeng ikaw ng ikaw. Hindi pwedeng GUB ng GUB. You need to stand alone. But still, nandyan lang kami para nakaalalay. Alright? But if you want to create a big result, you need to present the business by your own. Clear po ba tayo? Clear po ba? Yan. Patype nga po ng yes, yung clear tayo dito. Makita natin yung nagle-level up. Yun, nakapag-type agad si Coach Gemma. Yes. Yan, maraming yes. Alright, kasi kung hindi po natin to matututunan by our own, itong pitfall ng networking, no, actually talagang practice ko to before. And nirevise ko lang siya ng konti, but the content is the same pa rin. No? Ibang PowerPoint presentation lang ito before, but this time around, here lang, may mga images. No? Kasi much better pag may image tayo nakikita and at the same time, meron tayong words and at the same time, may voice over. No, kompleto na siya. Nakikita mo na, nararamdaman mo na, nafe-feel mo pa, no? And at the same time, na isusulat mo pa. So present the business on your own, it's the one, no? Kailangan po natin gawin to. Second, top earners know how to present their business. Wala ka pong makikitang mga top earners or even mga business tycoons na hindi nila alam yung negosyo nila. Now, when it comes to explanation about the business, no, pag may nagtanong, abay very talagang fluent sila, very detalyado kung mag-explain. Try to imagine yung mga nagbebenta ng mga sasakyan, nagbebenta ng mga real estate. Pag tinanong mo about the properties, no, ilang floor, ilang square meter, no, yung pagdating sa sasakyan naman, yung mga specs, yung mga accessories, alam na alam nila. Kung paano mo i-upgrade, alam na alam nila. So the same with our business. Dapat alam mo lahat ng aspeto ng negosyo natin. So babalik lang ulit tayo sa number 3. Alright? And
You can bring your business anywhere globally. And as we know, ang LLIC, we can bring this globally dahil international tayo. And try to imagine, last training natin, our BODs is planning to have a branch abroad. Di ba may inai tayong 3 or 2 na maging branch natin outside the country? So try to imagine, dapat dito pa lang, wala ka nang pinapalampas na prospect. Dapat nadadala mo na ito sa bawat sulok ng Pilipinas. Or even your neighbor, dapat alam na negosyo mo ay LLIC. So dapat nadedemuhan mo na lahat ng mayan. Meaning to say, isinsort it out mo na lahat ng nakapaligid sa'yo. Huwag mong hayaan na ibang tao pa ang makaprospect ng kapitbahay mo or ng tito-tita mo. Yan. Meron na yan, may nag-feedback na sa akin yan. Sabi niya, Director Jun, tama yung sinabi mo na huwag mong hayaan na yung kapitbahay mo ay ma-prospect pa ng ibang tao. O, parang Director Romel lang ata yan. Di ba? So sometimes, di natin alam, nasa tabi-tabi lang pala natin yung mga potential leaders, potential prospect, potential business partner. Naghahanap ka sa iba't ibang bansa ng business partner mo, but sometimes, nasa paligid mo lang yan. Alright? And of course, expand your business on your own pace. Alright? So, ibig sabihin, kailangan, within yourself, kailangan ma-expand mo ito. Yung nakapaligid sa yung mga mentors, coach, GUB directors, yan na lang yung mga katulong mo. But when it comes to prospect, hindi si GUB directors, hindi si management, hindi si upline ang magbibigay sa iyo ng prospect. You need to do it by your own. Alright? Or on your own. Okay? So teach your partners how to present their business too. So turuan mo din sila paano rin ipipresent yung negosyo. We cannot deliver the leveraging kung hindi natin to nagagawa. And I know na lahat ng leaders, ito yung direction. Ito yung path na dinadaanan natin. Ito yung direction na tinutukoy natin, na tinuturo natin. Alright? And syempre, people will join in your business depending on how good is your presentation skills. Nakadepende po yung pag-join ng ating mga business partners kung paano tayo tawag nito, ka-warm. Yan. Hindi yung parang galit ka mag-present, di ba? Hindi yung parang ginugulat or tinatakot mo sila pag hindi sila nag-join, hindi sila gaganda or gagwapo, di ba? Pag hindi sila gumamit ng produkto, bahala sila sa buhay nila dahil yung acne nila, yung pimples nila, yung melasma nila, hindi nagagaling. So people will join in our business depending from our character, yung learnings natin, yung kaalaman natin about the business, and yung skills natin to guide them. Very important po na nakikita ng ating prospect na asset natin, skills natin, how we can guide them about the business. Kung paano natin sila i-guide, no? Step by step para gawin yung negosyo na to. Eh kung simpleng tanong nga lang about the products, about the marketing plan, di natin masagot. Tinanong ka, magkano nga ba yung sales volume reward ng basic? Tapos niya, wait lang, ask ko lang sa upline ko. Abay, tapos na yun. Nasabihin nun ng prospect mo, sige na, next time nila ako mag-join sa'yo pag alam mo na yung negosyong ino-offer mo. And na-experience ko po yan dahil nagdi-digital marketing din ako. So I have a lot of prospect na pinapadala si Facebook. And there's a lot of question, no? May nag-question sa akin, scam ba ito? O paano mo siya sasagutin na hindi siya masasaktan? Na maituturn mo siya into positive. Alright? So, mangyayari po yan sa atin, no? Mangyayari po yan sa atin once na tayo po ay patuloy na ginagawa itong negosyo na to. Alright? And number 7, they don't look at the future. Ibig sabihin, hindi nila nakikita yung future ng negosyo natin. They think na ito ay pansamantala lang. Hindi nila iniisip na ang negosyo ng multi-level marketing is in the future, sobrang laking mapapamana natin to sa ating pamilya.
Ito yung mga pitfalls ng networking na kung saan kailangan nating ma-educate lahat ng mga partners, distributor natin. Kasi pag hindi po natin yan na-educate, patuloy na paulit-ulit lang yung circular ng networking. May naniniwala, after that, they don't look the business na in the future. So biglang mag-hibernate, biglang maglalaylo, and after that, mawawala na naman. Alright? So, they only see today. Nakikita lang nila yung negosyo na ngayon lang, 3 months from now, wala na naman to. Ganun lang nila nakikita yung ating business. No? And focus on how your organization will look like year from now. So mag-focus tayo doon sa organization natin, ano yung nilook forward natin 1 year from now. And that's why very important doon yung goal setting. Daily, weekly, monthly, every 3 months, 6 months, 6 months, and 1 year. So dapat yung organization natin, may nilook forward tayo a year from now. So January, pagtapos ng December this year, eto na yung leader under your organization. Eto na yung first 4 ko, nagkaroon na ng maraming downline under ng team nila. Eto yung goal ko sa 4 ko na leader, dapat maging senior coach sila. And ako yung goal ko sa sarili ko, dapat maging mentor. So dapat ganon. May nililook forward yung team mo end of the year. At hindi po natin yung magagawa without goal setting. So from us or from you, down the line ng organization mo, dapat meron kang nilook forward a year from now. Alright? And deal with the problems today because what you do today will build your future. So anumang mga napagdadaanan mong struggles, no, circumstances, even mga negative feedback from the company, from your uplines, down the line of your networks. So yung mga feedback na yan, dapat nabibuild mo na yan na in the future, hindi na mangyayari. Dahil nagkakaroon ka na ng nare-resolve mo na yung mga problems na yan, yung mga negative thoughts na yan, nasusolve mo na in the future, hindi na mangyayari doon sa mga bagong papasok na leaders or na members ng organization mo. So mai-address mo na yung mga napagdadaanan mo ngayon, yung mga negative side on building the network, and unti-unti na nape-perfect mo na yung formula, techniques, and ideas how to build your network fast. Yung sobrang bilis talaga na mabibuild mo siya. Alright? And how much you can get if you do this continuously. Ano nga ba? Or masasabi natin na ilang millions ba yung madideliver ko in 3 years time? It continuously itong gagawing formula na to. Yung programa na to. Kasi kung ang nakikita mo lang, dapat magpasok ako ngayon ng SBDO para kumita ako ngayong buwan ng 70,000. So kung ganun lang yung mindset mo, at hindi mo yun magagawa ng continuously, much better na pa isa-isang basic ka lang, pero gradually, no? Nag-isang basic ngayon, next week nag-add account na isang basic, naka-2 basic na. After 3 weeks, naka-3 basic na. 'Di ba? So try to imagine kung nagagawa mo yung programa sa team mo, what if ang mindset mo is dapat naka 31 basic business center ang bawat leader mo. At kung meron kang 100 leaders na ganon ang mindset, every month nag-add account sila. Or every month, dadagdagan yung basic business center nila. Guys, try to imagine this. Meron ka na lang 50 on your group A and meron kang 50 on your group B. Every month, nag-create ng sarili nilang basic business center. Magkano yung potential earnings mo every month? Sige nga po, pa-compute nga po, 50 times 2,700. Yan yung potential earning mo every month, 6 months from now. Pag na-build mo yung 50 leaders mo on your group A and 50 leaders on your group B. Nako, walang nakakuha. 50 times 2,700, magkano po ba yung potential income natin monthly? Mababa pa po yan. 135,000, pwede na? Pwede na ba? Pwede na ba? 50 on your group A and 50 on your group B.
135,000. Pwede na or pwede? Sige nga po. Pwede na? Naku, 270, I think naka 3 accounts yan. Alright? So dapat may continuous program ka sa grupo mo. Itong pitfalls of networking, pag hindi natin to na-conquer, hirapan tayo. We need to create a program sa ating teams. Kung hindi man yan nagduduplicate ng ibang tao every month, ibig sabihin, hindi sila nakaka-direct every month. So you need to set a program sa kanila mismo. Why? Once na nakapag-duplicate na yan, the same process lang yung gagawin. Ang importante, no, nagawa mong ma-leverage yung sarili mo. But how can you do that sa network mo kung even right now, naka-single basic business center ka pa rin? Sige nga po, patype nga po ng mga naka-single basic business center pa lang. 3 months na sa company pero naka-single basic pa lang. Dapat 3 months ka na, dapat naka-second basic business center ka na. So my challenge to each and everyone na nandito sa ating Zoom room, dapat ang mindset ng team mo, ang mindset mo sa sarili mo, dapat naka-31 basic business center ka. And once na na-create mo na yung 31 basic business center mo, doon ka na mag-upgrade for the uni level ng 15th level. No? Create ka ulit ng elite sa ilalim mo. Alright? So guys, kung ganyan yung magiging mindset natin, believe me, napakababa po ng 135,000 income every month. If you have 200 business partners under your organization. Ibig sabihin, mayroon kang 100 sa Group A, 100 sa Group B na active leaders or members. Hindi po natin dito pinag-usapan na may 200 ka lang na business partner under your team. Dapat, you have at least 200 active leaders under your organization. Paano yun magagawa? Meaning to say, yung 200 na yun, hindi mo kailangang hawakan yon. Yung 200 na yon, at least meron ka lang 4 leaders na monitored. Ibig sabihin, ang minomonitor mo lang sa Group A and Group B mo is 4 na leader. And yung 4 na leader mo na yon, dapat ang mindset mo naka 31 basic business center. Director, yun, strategy ba yon? Yes. Program ba yon? Yes. Pwede mong gawin, pwedeng hindi. Pwede kang mag-stick sa 3 basic business center. Pwede kang mag-stick sa 7 business center. Pwede kang mag-stick sa 15 basic business center. Why? Kailangan natin gawin kung anong meron sa sistema natin. 'Di ba? Hanggat kaya mo mag-create ng maraming basic business center, you can do that. Kasi bakit? Pag tuloy-tuloy nilang ginagawa yan, maniwala ka sa akin, 2 to 3 years from now, yung 1 million income every month, maning-mani na lang po yan. Bakit? Ginawa mo ng tama from the very start yung mindset ng grupo mo. Alright? So, kung kaya lang naman gawin ng team, kung mayroon ka ng 4, simulan nyo. Diba? Pwede ka naman mag-create ng account sa ilalim mo. Sa ilalim ng downlines mo. Na account mo pa rin. Alright? So, that's another strategy. Pwede nyo gawin, pwede hindi. But, I highly suggest na kung kaya lang naman ng team mo, do it, guys. Dapat meron kang continuous program sa grupo mo. Alright? And number 8, the last. Yan, they don't have a vision. Kahit sa anong bagay, pag wala tayo nito, sabi nga, walang mangyayari talaga sa atin if we don't have a vision. Yung visualization is very important. Ibig sabihin, without a vision, you will perish. So, they don't have a vision, even us, kung wala tayong nabivisualize sa ating company, sa ating platform, sa ating sistema, it will never happen yung millions of earnings na pinapangarap natin. Dapat ngayon pa lang nabivisualize na natin. Diba? Natatanaw na natin yung future. We are not selling the income. We are selling right now the future.
Sabi nga, may kasabihan, di ba? Kung ikaw ay magbebenta ng ticket ng eroplano, huwag mong ibenta yung ganda ng eroplanong sasakyan. Di ba? Always sell the destination. Ano ba yung ganda ng pupuntahan niya? Huwag kang magbebenta ng ticket or ng eroplano na ang ganda ng eroplanong sasakyan. Di ba? Huwag mong ibenta yung eroplano, ang ibenta mo yung destination. Ano ba yung maganda sa pupuntahan niya? Alright? The same with us. Sa company natin, sa platform na meron tayo, huwag mong ipagmayabang yung millions of earnings na pwede niyang kitain. Ipakita mo yung magiging future niya dito. Try to imagine, ikwento mo, Director June, yan, ikwento mo yung buhay ko. Kung nagsisimula ka pa lang, alam mo ba si Director June na nagsimula yung empleyado din? At nung kumikita na dito, nag-resign. At nung nag-resign siya, nagkaroon ng mga magagandang resulta. Try to imagine na 3 years from now, the situation of Director June right now is your future. Mag-iisip yun. Ano nga bang meron si Director June? May house and lot, may maraming sasakyan, di ba? May maraming bahay. Isa lang yung binabahay. Di ba? So, ibig sabihin, nabivisualize niya kaagad yung future na nakikita niya sa existing community na may resulta. Kung babaliwin mo lang yan na pag nagpasok ka ng ganito, kikita ka ng millions, abay, yung million madaling mawala. Pero pag naibenta mo sa kanya yung future ng business natin na after 3 years, kahit natutulog ka, abay kumikita ka pa rin. Why? Because you have a large network. Meron kang mga leaders. Bakit? Ituturo ko sa iyo paano ko mag-create ng mga tao magtatrabaho para sa iyo. So, mindset mo siya, magtatrabaho para sa akin? Yes. Kasi we are doing the leverage system. If you don't have a vision na hindi mo yan malinaw na i-share sa magiging business partner mo, wala. Tapos lahat yung discuss mo. Kahit gaano kaganda ng marketing plan natin. And isa ito sa mga pitfalls ng networking, walang vision yung mga pumapasok sa ating industriya. They are fly-by-night leaders. Gusto lang nila kumita 3 to 6 months. After 6 months, hanap naman ng ibang company. And if you don't have a vision, everything starts with a vision. So simulan mo with a vision. Yung tipong pumipikit ka pero nakikita mo yung future mo. Nakapikit ka pero nakikita mo yung magiging result mo. Not only because magkakaroon ka ng resulta in just a year or in just 1 year, but nakikita mo after a year, yung na-resulta mo, magdodoble o magtitriple. Alright? It become triple yung resulta na na-create mo in just 1 year. Okay? So if you don't have a vision, how you will get what you want? Paano makukuha yung mga gusto mo sa buhay, gusto mong leaders, kung hindi ka nag-visualize, kung hindi mo ito nabivisualize? Alright? And, sabi nga, what's your target? Ano ba talaga yung gusto mong ma-hit? Alright? Sabi nga, everything is being perceived in the mind. Di ba alam mo yung Parmaton? Whatever the mind can conceive, the body can achieve. Di ba? Parmaton. Kung ano raw yung naisip ng mind natin, kaya nga mind over body. Kasi ano mang naisip natin, susundin yan ng katawan natin. Di ba? So wag na nating tingnan, no? Kailangan po natin itong gawa ng action. The pitfalls of networking, no? Na kailangan nating alamin at pag-aralan. Kailangan nating tanggalin yung mga negative side. Let's go on the positive side. So ano ba talaga yung gusto mo? Ano ba yung target mo for this year sa team mo? Ano yung gusto mong ma-hit ng grupo mo? Upline ba? Coach ba? Senior coach ba? Or mentor? Everything is being perceived in the mind. And everything na naisip natin ay pwedeng mangyari. Sabi nga, sa isip pa lang dapat tapos na. Tatrabahuin na lang natin. Papagurin na lang natin yung ating katawang lupa para ma-deliver natin lahat ng mga gusto na yan. Alright? And, syempre, last, when you have a vision,
people will follow. Lahat, di ba, mayroong mga mga manghuhula, di ba? Manghuhula tuloy. Kung ano yung naiisip mo at pinaniniwalaan niya ng team mo, susunod yan sa'yo. If clear yung vision mo, then your people will follow. Hindi ibig sabihin na tao mo silang lahat, but because you have a leadership, nakikita nila yung vision mo, it can be easily follow you. Madali na lang sumunod yan sa bawat sabihin mo. At kahit anong sabihin mo, susunod at susunod ng mayan. Alright? So once again, I hope you learn a lot for tonight training. And I know na very quick lang po yung ating naging training, but it's a full of knowledge and wisdom na ipinadala po sa atin ng Panginoon sa gabing ito. And put it in your mind na tayo as a leader, dapat missionary tayo and visionaries. Alright, so to God be all the glory. Once again, I'm Director June Pareha. Maraming salamat sa pagkinig at sa pag-take down notes ng ating training.